Di nakabalik na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos galing sa kanyang official visit sa ASEAN Australia Special Summit with great achievements mga kababayan na nakamit natin po mula sa pakikipag-meeting ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga ASEAN leaders, including yung 1.5 billion US dollars na investments po, business agreements na napirmahan ng ating Pangulo with his economic team. At saka, mga kababayan, pagsulong ng interes po natin sa gitna ng ating problema dito po sa West Philippine Sea. So ito ngayon mga kababayan yung mga laman ng balita. Ayan po yung ating Pangulo with the First Lady. Ngiting tagumpayan Mr. Marabilla si First Lady Lisa Marcos. Ngiting tagumpay po talaga. Kahit na dito po sa ating sa ating bansa, yung kaibigan ni Mao Diggs, yung China, tuloy-tuloy sa kanilang pamimirwisyo po sa atin. Munti ka nang magkaroon ng matinding banggaan po. Talagang sinasadya ng China yung pananakit po sa atin. May mga nagka-injury sa ating mga members ng Philippine Coast Guard po. Yung team na nagdala po ng resupply mission sa ating mga sundalo na naka-station po sa BRP Sierra Madre. Pero hindi po nagpa-sindak yung ating mga magigiting na members ng Philippine Coast Guard. Kaya mabuhay po kayo. Kasama po ito sa tinakol ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit. Australian ASEAN Summit po. Ito po yung balita dito sa Manila Standard. Sabi dyan, Marcos resolute amid David Goliath dispute. Yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Na-interview po ng ABC Australia. That is David and Goliath situation. Referring to our territorial dispute with China po. Dito po sa West Philippine Sea. Pero Mr. Maravillas, binastos yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng reported doon sa Australia. Pati niya yung ill-gotten wealth kinaka. Ito po, sabi ng ating Pangulong Bongbong, propaganda man sana niya yan. Yun man talaga po. Yung issue ng ill-gotten wealth po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa Marcos family, lahat man lang po propaganda. Wala man na patunayan. Lahat na dismiss po sa husgado. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga controversy yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product, iGlow Serum. Galing po siyang South Korea. Whitening po siya. Negosyo ng aking anak na architect entrepreneur. At tingnan ninyo, before and now. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Sa messenger na po niya, Riz Maravillas on Facebook. Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos Mr. Maravillas. Ngayon, i-announce ko na muna pala sa inyo. Kasi yung pinost ko po sa Facebook na coming very very soon, marami po yung nagtatanong, na curious sila.
Ano na yung sinasabi mo, Mr. Maravillas, na coming very, very soon? Ito yung minimin ko po, KSMIP. Ito po yung bagong-bagong ipanganak na samahan ng mga media bloggers po sa buong Pilipinas. Kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas or KSMIP. Ito na po yung pinost natin kahapon. Sabi natin dyan, today, di kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas or KSMIP is born. Welcome and mabuhay ang KSMIP, mabuhay ang bagong Pilipinas. The whole logo represents a shield that protects the masses from massive fake news from social media, which is the goal of this organization. The 3 stars representing Luzon, Visayas, and Mindanao. The overpowering color of blue versus red representing the peace. That peace will only be brought in this chaotic society if we bring forth social media as an avenue to correct all fake news and uphold truth. So yan po yung objective ng bagong itatag naming grupo. At yung nakita ninyong logo, mga kababayan, ang nag-design yan, yung aking anak na architect. Siya po. Siya yung nag-design ng logo. Arkitekto eh. Di ba? Kasing ganda ng bagong Pilipinas logo. What? So, tulad ng sinabi natin, ang objective natin, labanan yung fake news sa social media. Kaya po namin itinatag ang grupong ito. So asahan po ninyo, lahat ng ilalabas namin po dito mga balita ay may credible sources of information yung pinagmumulan po. Kasi direkta kami yung mga information na binibigay namin sa inyo, direkta galing sa Palasyo Malacanang, direkta sa Kongreso, kung saan galing yung mismong balita. Kaya kita ninyo mga references namin, Presidential Communications Office, para iwas kuryente po, iwas fake news, at hindi tayo mag-fall sa mga black propaganda ng mga dilawang DDS na ang nasa likod po, mga politikong gustong siraan yung ating Pangulong the First Family, at yung mga tumutulong para maisulong ang mabilis na pag-unlad ng ating bansa. Yun ang ating objective po dito. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Sabi nga, direkta from the horse's mouth. Mga first-hand information. Kumbaga, may other references kami, halimbawa sa mainstream media. Pero po, sinisiguro po namin, tinicheck muna namin yung mga kwento nila. Doon sa mga dapat pinagmumulan ng mga balita. Di ba? Kasi minsan po, twisted yung mga kwento. May mga karga. What? O, di ba? Kaya kung kami po, itong grupo namin, ang magiging sources ng information ninyo at mga commentaries, analysis, nakakasiguro po kayong walang karga. Objective po siya. And reliable yung mga balita. Kasi galing mismo sa bibig ng ating mga government leaders tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tulad ng ating Speaker of the House, at iba pa nating mga sources. Tama ba? Kaya nga po, ito yung mga balita na gusto namin i-share sa inyo. Kita ninyo yan, Presidential Communications Office. Sabi dyan, mula sa Melbourne, nakapag-uwi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng $1.53 billion ng halaga ng business agreement na tiyak na magatid ng trabaho sa energy, IT, BPM, housing at health sector. Ipinagpatuloy ni President BBM ang pagsulong sa interes ng mga Pilipino at pagpapatibay sa kooperasyon ng mga bansa sa Indo-Pacific sa mga sesyon ng ASEAN-Australia Special Summit. Ibinahagi rin ng Pangulo ang posisyon ng bansa sa mga pandaigdigang usapin sa Lowy Institute at binisita ang mga kababayan nating nasa Australia. Di ba napakaganda ng naging achievement ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Yan po yung kanyang arrival. So congratulations sa ating lahat that we have a good president na matapang at matino. Di ba?
Kaya nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa interview po doon sa Australia, talagang in-emphasize niya na hindi niya pahintulutan ang sino mang foreign power, pero obviously referring to China, na kamkamin, madaling sabi, yung ating territory. Just like yung kanyang sinabi noon sa kanyang kampanya nung tumatakbo pa lang siya sa pagkapangulo ng ating bansa. Hindi siya nagbabago. Yung Pangulong Bongbong sabi baga sa kanta, bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Talagang may isang salita po yung ating Pangulong Bongbong. Hindi siya nagbabago, hindi pa bago-bago. Tulad ng taga Davao. Tama ba? Kasi naman niya, Mr. Maravillas, masama talaga epekto ng fentanyl. Di ba? Pati nga po sa issue ng ICC, inulit-uli ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi nagbabago. Sabi niya, no. Nung tanongin siya doon sa Australia, that would be a political move. And we do not play politics with jurisdiction and sovereignty. And the position that we've taken is that we do not recognize the jurisdiction of the ICC. We view it as a threat to sovereignty simply because the ICC was formed to provide justice to areas where there is no judiciary, where there is no court system, where there is no police, where there is no peace and order. And that's not the Philippines. Yan yung kanyang sagot po sa interview sa kanya doon sa Australia on inviting the ICC to the Philippines to conduct its investigation into former President Rodrigo Duterte's bloody war on drugs. Tinanong siya ng ABC Australia po, hindi nagbabago ang posisyon. Kahit po matindi yung kanyang sinapit sa dating Pangulong Maudigs. Matinding pag-alipusta. Di ba? Matinding paninira, sinabihang bangag, may adik tayong presidente. At trineten pa na kung ako niya yung Pangulo pa ngayon, baka niya nasama ka doon sa referring to tukang-tukang niya. Ganon siya inalipusta ng dating Pangulong Digong. Pero kahit nga may mga sektor na po na pinipressure yung ating Pangulong Bongbong Marcos na isurrender na. Papasukin na yung ICC. Hindi nagbabago yung kanyang posisyon. Kahit inaakusahan siya ni Maudigs ng kung ano-ano, pati ng kanyang mga minions tulad ni Harimau. Di ba? Buong pamilya, mga kababayan, pinagtutulong-tulungan na sirain yung ating Pangulo ng pamilya Duterte. Pati yung spiritual advisor niyang si Pacquiao. Pero tingnan ninyo yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang may paninindigan po siya. Tama ba? At pati mga kababayan sa issue ng South China Sea. Tingnan ninyo dito. Marcos resolute amid David Goliath dispute. Sabi rito sa balita ng Manila Standard, President Marcos on Wednesday likened the country's maritime dispute with China to a biblical account of David and Goliath. And where David eventually emerged victorious. So sabi niya, that is David and Goliath situation, he said in an interview with TV station ABC Australia. I also remind them, David won. Yun ang ganyang sinabi po sa interview sa gitna ng patuloy na habang nasa Australia siya, patuloy na nagsasamantala rito ng haharas, binubuli at may nagka-injury, 4 na sa ating mga members ng Philippine Coast Guard involved sa resupply mission po yung nasaktan, winater cannon. Pero ganon ka lakas ng paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kalma po yung ating Pangulo. So sabi niya, we continue to view with great alarm these continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard. And this time, they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen. And I think that we cannot view this in any way but in the most serious way, sabi po ng ating Pangulo. Speaker Martin Romualdez, who accompanied Mr. Marcos in Australia, said,
At a time of escalating tensions and provocative actions by China, President Marcos called for adherence to a rules-based order and peaceful resolution of disputes is both timely and crucial, anya. It affirms our nation's commitment to promoting stability and security in the region through dialogue and cooperation. Yan po si Pinsang Romualdez, Martin Romualdez. Laging nakasuporta sa kanyang pinsang Pangulo. Di ba? Napakaganda ng tandem ng dalawa. Kaya sabi ng ating Pangulo, nawagan po siya sa ASEAN, other states to exercise boldness while remaining committed to international law in the South China Sea issue. At yung ating bansa magpa-file po ng protest versus China sa kanilang ginawang provocation sa West Philippine Sea, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Pakinggan natin mga kababayan yung porsyon ng kanyang arrival statement. Yan po siya yung poging-poging ating Pangulong Bongbong. Kalmado lang siya. Laging naka-smile mga kababayan. Good day, ladies and gentlemen, fellow workers in government, and the members of the press. I have just attended the ASEAN-Australia Special Summit to commemorate 50 years of ASEAN-Australia relations. We have met with ASEAN leaders and Australian Prime Minister Anthony Albanese. The summit provided an opportunity to discuss regional and international issues and how ASEAN and individual member states, such as the Philippines, may contribute to the peace, security, and prosperity of our immediate neighborhood, the Indo-Pacific. As a commemorative summit, it also provided a chance to take stock of how the ASEAN-Australia relationship has progressed in the last 50 years, how we may both together move forward as we advance common values such as peace, environmental stewardship, how mutual economic progress benefits both Australia and ASEAN. The right tone for regional discussions for the year. My administration remains strongly committed to continuing constructive engagements with ASEAN and Australia to best serve our national interest, inasmuch as we tirelessly promote the region's peace, security, stability, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Maraming salamat po. So yan po yung porsyon ng arrival statement ng ating Pangulong BBM. Yung mga iba, hindi ko na pinarinig sa inyo kasi parte na siya ng ating naging discussion dito. Ayan man lang po, mga kababayan. May breaking news ngayon, kaya lang di pa confirm. Siguro sa mga susunod na araw, i-confirm natin kung totoo. Hindi ko na muna sasabihin sa inyo kung ano siya. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.